Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Pablo. Maraming residente ang nagsiksikan sa evacuation centers kasunod ng hagupit ng bagyo. Balita hatid ni Salima Refran. Sa kuwang ito ni Hughes Cooper Apple May Bonite, makikita ang malakas sa paghampas sa mga alon at hangin sa The Boulevard, sikat na pasyalan sa dalampasigan ng Surigao City. Ang ibang bahagi ng Surigao City niragasan ng baha, dahilan upang pasukin ng tubig ang ilang bahay at umapaw ang creek sa Barangay Luna. Ang buong Surigao del Norte nakaranas ng malawakang brownout dahil sa bumigay ng mga poste ng kuryente. Tuloy naman ang relief operation sa Kapitolyo, gayon din sa Surigao City Gym na kapwa nagsilbing evacuation center. Maging sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, malalakas na alon ang humampas. Ang ilang mangingisdang sasagip sana sa mga tinamaan nilang bangka, halos tangayin din ang alon. Naging maagap naman ng mga residente, nagsilikas na at nagsisiksikan ngayon sa evacuation center. Ang buong probinsya isinailalim na sa state of calamity. Pinangangambahan namang tuluyang umapaw ang tubig ng Mandulog River sa Iligan City. Ang evacuee sa lungsod, umaga pa lang siksikan na sa isang evacuation center sa Tambo Terminal. Kwento naman ni Hughes Cooper Victor Carlo Miscala, ilang bubong nang nilipad sa Linamon, Lanao del Norte. Kaya ang mga tanod, tulong-tulong na sa pagtatali ng mga bahay sa tabing dagat upang di tangayin ng hangin. Nagka-blackout na rin sa lalawigan ng Lanao del Sur, kung na ng malakas na hangin at ulan. Pasado alas 7 naman nang tumaas ang tubig baha sa barangay Gangbayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao. Pati ang National Highway na lubog. Nagsilikas na rin ang mga residente ng Dumaguete City sa Negros Oriental. Ang mga nakatira sa habitat housing sa barangay Candaw ay na malapit sa ilog, nagtayo ng mga tent sa mas mataas na lugar. Pati kanilang mga alagang hayop, inilikas na rin. Sa barangay Holat sa Kapilya naman lumikas ang mga taga-barangay Batinggil na tabing ilog din. Patuloy namang suspendidong lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat, kaya 2 araw nang stranded ang ilang pasahero sa pier. Salima Refran, GMA News.